Greetings mga kababayan, si Atty. Ruel Yung po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong pag-uusapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Dionisia Villarubia. No? Yun po ang kanyang username. No? Ito again is may kinalaman sa property na foreclose na. Ibig sabihin na foreclose, ito ay inutang po sa bangko, and then hindi po nakabayad, and then narimatan na po ng bangko. It appears dito sa sulat po niya na ito po ay sinala ng kanyang mga magulang, no? And ngayon, may tanong siya dito, no? Sabi niya, may karapatan po ba kaming mga anak na magbayad ng buwis? Okay. So ano ba daw dapat nilang gawin? So ito po yung kanyang sulat, no? Basahin na lang po natin, no? Pero medyo may kalituhan po ang sulat. Pero ganito yon. Hello po, attorney. Tanong ko lang po, paano po kung na-foreclose na ang lupa? Tapos yung bangko po ay na-bankrupt. So saan po ba dapat magkasundo po? Okay, ano pong may karapatan po ba kami mga bata na magbayad ng buwis? Ano po ba ang dapat gawin? Sana po masagot po ninyo ang aming sulat. Alright. So, yun ang kanyang in short, na-foreclose na ng bangko. Pag sinabing na-foreclose po ng bangko, ibig sabihin po, nagkaroon po ng default yung magulang ninyo dahil hindi nakabayad. Ngayon, kung nagkaroon ng foreclosure po, no, dahil hindi kayo nakabayad ng magulang ninyo, ay ito po ay masubject to sa tinatawag nating public auction, no, or foreclosure sale. Ngayon, take note pag ang nagsanla po sa bangko o sa mga financial institution, ang mortgagor, no, meron po nagsanla, ay meron po silang redemption period kung tawagin. May 1 taon po ang redemption period niyan. Ano bang ibig sabihin ng redemption period? Meron pong 1 year from the issuance of the certificate of sale ng either Register of Deeds o yung sheriff o yung notary public, no, kung saan ay sagawa yung auction sale, no, upang tubusin no, yung nasan ng lupa. At ibig sabihin, pag tinubos, dapat bayaran po ninyo yung principal na pagkakautang. Kasama po doon yung mga interest charges, mga penalty charges, at saka po yung nagastos po ng mortgagee, yung bangko, sa pag-foreclose po, no? Sa pag-foreclose po ng inyong naksanla. So, pag hindi po ninyo naisagawa yan ng magulang ninyo, ng mortgagor, o kaya yung kanyang mga successors in interest, pag hindi niya ito maisagawa, ay wala na po yung inyong 1 year na prescriptive na yung 1 year redemption period ay maging paso na po ito at hindi na po nyo ma-exercise yung right of redemption. Kaya mangyari niyan ay magiging final na po yung mag-issue po ng finality of sale yung Register of Deeds or yung Notary Public or yung Sheriff, no? Na tapos na po ang redemption period. So, pag sa ganyan, ay hindi mamaliwanag dito sa inyo kung ano na nangyari niyan. Ito pa, na-bankrupt po ang bangko. Now, whether or not, okay, kung hindi pa tapos yung redemption period, okay, so pwede kayo at the time na bankrupt na yung bangko, ay subukan po ninyong pumunta sa PDIC, no, ng Central Bank, at yun alamin po ninyo kung ano bang status ng nasabing lupa. Ngayon, kung yung redemption period ninyo ay hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos yung 1 year redemption period, ay makipag-ugnayan kayo doon sa PDIC na kung pwede, doon kayo magbayad at tubusin na lang ninyo yung pagkakautang. Okay. Ngayon, another issue dito na tanong nyo, yung bang mga bata ay may karapatan po magbayad ng buwis? Tandaan po natin lahat po ng may-ari po ng lupa o bahay, no, ay hindi lang po karapatan, obligasyon po ang magbabayad po ng buwis o amilyar o real property tax. So in this particular case, no, kung magulang ninyo sila yung may-ari, okay? Obligasyon ng magulang ninyo na, o kung wala na yung magulang ninyo, ay kayong mga anak, mga heirs o successors in interest ang magbayad ng buwis or amilyar. So, i-check po ninyo, no?
doon sa Register of Deeds at saka sa Assessor's Office kung kanino pa ba nakapangalan yung lupa. Kasi kung nagkaroon na ng foreclosure sale ito, maaari yung bangko ang highest bidder kasi po doon sa foreclosure sale, no? Magkakaroon po yan ng public auction. So pag sinabing public auction ay open po sa the public ang maging bilihan na foreclosed property. So yung pinaka-highest bidder, yun po ang tatanghalin na mananalo at siya na po yung maging may-ari ng property na yan. At accordingly, siyempre po, papalitan po ng may-ari, bagong may-ari, yung titulo, makancel po yan at mapapalitan po ng panibagong titulo sa pangalan ng may-ari. At ganun din, yung bagong may-ari, pupunta rin siya doon sa assessor's office upang makancel yung lumang tax declaration certificate na kung saan ito'y nakapangalan pa doon sa dating may-ari. At ito ngayon na tinatanong ng mga anak niya, may obligasyon ba na o karapatan na magbayad pa rin ng buwis? Kung nakalagay doon sa tinatawag nating tax declaration certificate, iba ng may-ari, huwag na kayo magbayad. Okay? Ngayon, kung sa kabilang panig naman, posible rin na nakapangalan pa rin sa magulang ninyo yung tax declaration certificate dahil hindi pa naasikaso yung bagong may-ari ang pagpapalit nito. In this particular case, dahil kung sigurado kayo na base sa record ng Register of Deeds ay talagang nagkaroon na ng finality ng sale, ibig sabihin hindi na kayo o hindi na yung magulang ninyo ang nagmamayari. So kung hindi na kayo o magulang niyo nagmamayari ng lupa, wala na kayong obligasyon na magbayad pa ng buwis o amilyar doon sa inyong local government. So ang una ninyong gawin, no, after this, makipag-ugnayan kayo sa Register of Deeds at alamin ninyo kung ano na ba ang status ng lupang yan. Okay? Kung hindi pa naman, kung nakapangalan pa rin sa magulang ninyo at hindi pa na-cancel, okay? Maaari din siguro hindi pa naasikaso ng bagong may-ari, no? Yung proseso nito sa pagpapalit ng titulo. So pinaka-the best din yan magpunta rin kayo doon sa PDIC, no, sa Central Bank at alamin po ninyo ang status ng nasabing property. Kasi for all you know, baka po na-bankrupt na yung bangko pero during the time na na-bankrupt si bangko ay meron pa kayong, ang magulang ninyo ay meron pang 1 year na redemption period na kung saan pwede karapatan po ninyo ng magulang ninyo na bayaran po at tubusin yung nasanla na lupa. So in this case, no, pag sa ganyan, nagkaroon ng redemption, dahil hindi pa tapos yung 1 year redemption period, obligado pa rin ang inyong magulang o kung sinong may-ari na magbayad po ng amilyar. Because tandaan po natin, ang may obligasyon po na magbayad po ng amilyar o property tax o yung buwis sa inyong local government ay yung may-ari po ng lupa o ng bahay. So dahil obligasyon ito, ay dapat lang ay bayaran. Kung hindi naman, maaari magka-problema tayo because for all you know, baka pag hindi ka nagbayad ng inyong amilyar, no, sa inyong local government, bukod sa magka-interest ito, ay maaari din itong magkaroon ng foreclosure, no, ma-subject din po ang lupa ninyo to auction sale, no, kasi hindi kayo nagbabayad ng amilyar. No? So, I hope no, nasagot po natin ang katanungan sa atin ng nagpadala po sa atin, no, ng sulat na if I'm not mistaken, si Juniza Villarrobia. Alright, so okay. So by the way, bago tayo magpatuloy, kung kayo po'y baguhan pa lang, no, dito sa ating channel at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, no, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po'y hihingi po sa inyo ng isang click lang po ng subscribe, share, and like. Upang sa ganun po, no, ay manonotice po tayo ng algorithm ng YouTube at saka sa Facebook po natin. At marami pa po tayong ma-spread out po natin, no, ang ating advokasya at marami tayong mga kababayan, no, kamag-anak ninyo or kaibigan ninyo or kapitbahay ninyo, kakilala ninyo, na sila rin ay may mapupulot sa mga pinag-usapan natin kasi lagi nating sinasabi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. At alam po ba ninyo, ayon po sa datos ng ating social platform, no, dito sa YouTube,
more than 60% po ng nanonood po sa atin ay hindi po subscribers. Ngayon, kung kayo naman po, if you find our videos, our channel interesting and informative, siguro wala naman pong mawawala sa inyo at wala naman pong bayad kung kayo po ay i-click po ninyo ang subscribe, share, and like bell buttons, and of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, ay wala po kayong mamimiss and you will be duly notified. So, bye for now and I hope to see you again in the next video po natin. God bless. Bye-bye.